Ito, sinusuksok natin ito. Tawag dito ay kumbaga ito na yung finished product. Yung nga mga tol, andito na tayo sa project site. Matapos natin magbuhos mga nakaraang araw. Mel, kamusta? Tara! Yung nga mga tol, makikita nyo, gumamit tayo dito ng EPS panel. Ito yung ating poste. Pinabitan natin ito ng mga angle mesh. Ito makikita nyo. Ayan. So, isang materyales na hindi masyadong nagagamit dito sa Pilipinas pa. Ang unang diskarte dito, nagtatanim tayo ng mga bakal sa mga main reinforcement natin katulad ng biga, ng poste. Mapapansin nyo may mga nakaumbok. Kasi naglagay tayo dyan ng mga bakal. Karoon tayo ng dowels. And then, pag nagbubutas tayo ng dowels dun sa biga at poste natin, pag nagdidrill tayo, nilalagyan pa natin yan ng epoxy. And then, after that, saka natin itatali ng alambre. And then, angle mesh. Lahat may angle mesh yan. Gilid. Meron din yan sa taas. Ayan, lalagyan din natin sa taas. Ayan. Mapapansin nyo, malalaki yung mga poste natin dito, nasa 50 to. Tapos, pagka rebukada natin, hindi natin agad ito papalitadahan ng bigla-bigla. Kailangan matuyo muna. Dapat sa mga susunod na araw pa natin ito papalitadahan. Or the following day, doon tayo magpapalitada. Ito, EPS na to. Kumbaga ito na yung finished product. Yan. Ganyan ka solid oh. Ganyan ka-solid. Kasi both side, may palitada ito ng mga around 25 mm. So the minimum thickness ng plastering niya is nasa 25 mm. Para sa mga nagtatanong, ano ba ang advantage sa paggamit nito? So para sa amin, advantage to kasi sa mga medyo mabilisang, hindi katulad sa asintada or hollow blocks, magpapalaman ka pa, magbabakal ka pa. Pero dito, yung magilid lang at mga hugpungan ang binabakalan natin. So mamaya, pag umakyat tayo dun sa second floor, mas makikita nyo na mas malapitan. So, eto si Kuya, makikita nyo, nagre-rebukada. Ito yung pinakwento ko sa inyong malabnaw na halo. Yan. Ito yung pang first coat niya. So, yan. Tapos ihahagis niya sa lahat ng surface. So, ito makikita nyo, bagong hagis, bagong rebukada. So, ito bagong hagis ng rebukada. Makikita nyo mga tol, basang-basa pa. And then yung mga reinforcement, katulad ng sinabi ko kanina, nakatali. Sa isa nakatali yan. So, ganun katsaga yung preparation natin. And then, ito naman yung duktungan. Not applicable to use the EPS panel dun sa other side kasi nga hindi ka makapagpalitada. Ang kulang na lang dito para dito sa unit na ito ay yung pinaka-panel board. I think, alam ko nandiyan na yung panel board na padala ko. Pwede na ito uling ma-plasteran kasi naka-prepare na yung surface. Kapag gumagamit ka ng ganitong klaseng wall material, hindi mo kailangang biglain yung pagpa-plaster. Kaya dapat na muna yung sinasabi natin kaninang rebukada. So katulad dito, mga ilang araw na itong rebukadahan. At mas mainam na ganito ang sitwasyon na i-prepare na nila bago ito matotal na ma-plasteran. Doon sa portion ng mga vertical members, tsaka dito sa ilalim ng biga, gumagamit tayo ng ganito. Ang tawag dito ay angle mesh. At sa mga opening naman, sa mga window opening, ito ay sinusuksok natin ito. Tawag dito ay U-mesh. Kaya naka-U. U-mesh. And then, ito naman, ito yung kinakabit natin. Yung tawag dito flat mesh. Kinakabit natin ganyan. Ayan, tapos tatalian natin. So ito, flat mesh. Para alam ng mga tao kung ano nga ba yung mga iba't ibang accessories kapag tayo gumagamit ng EPS panel. This project or this apartment na ginagawa natin na 4 unit dito sa Paranaque, ang ginamit natin dito na walling material ay made of EPS panel.
eto, nakaabang na yung mga piping natin. So, nag-leave lang tayo ng space dito. Yan, nakaabang na yung mga tubig natin dito. So, nakaabang na yung mga water line. Yan. And then, yung sanitary. Para dun sa mga nagtatanong, yung mga opening ng windows, lalagyan natin ng mga U-mesh. So, lahat ng opening na to, nakikita nyo, lahat may U-mesh yan. And then, kung ano yung preparation nyo dito sa pisngi nito, kung nagkukungan kayo, may flat mesh dito, may angle mesh. Sa kabila, ganun din. Kung may bakal na pahiga dito, meron din sa kabila. Kung may mga tukod na bakal dito sa loob, ganun din sa labas. So, ganun ang preparation, yung mga considerations kapag tayo ay gumagamit EPS panel. So yun nga mga tol, itong side nito ay bakante sa likod. So, we use APS dito kasi pwede siyang mag-plaster both side. Tapos na yung plastering natin nito sa firewall, talagang solidong-solido. Yeah. I think this is more than a week na to. Maganda ang gawa natin dito. So yun nga mga tol, I hope nagustuhan niyo yung video na to. At kung nagustuhan niyo naman, baka po pwede makahingi ng isang like. Pwede nyo rin natin share sa mga kakilala nyo. So hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!